Yes, good morning, good morning. Yeah, so today, ang gagawin muna natin is ituturo ko sa inyo yung basic sa pag-tune ng Super X. So syempre, kailangan nyo dyan, unang-una, Super X na ECU, then ProLink cable, then laptop. So sa laptop, minimum dapat Predator o kaya Mac. Hindi, joke lang. Yan, so kailangan nyo ng app. Download nyo yung app na SpeedTuning X. Open natin. So pagka naka-open na, saksak nyo yung ProLink cable nyo. Akin kasi naka-ready na. Ito lang yung ating saksakan yan. Nilawit ko na para hindi na nagbabaklas ng kaha. Para magsaksak lang ng ProLink. So yung extension wire natin is 1 to 5. So pag naisaksak nyo na, check nyo muna kung updated yung nyo, mga accessories nyo. Yan. So ito updated naman to, papakita ko na lang sa inyo. Yan. Click nyo lang yan. Then ano na yan, magpo-prompt na ng update yan kung available yung update. Yan. So ito sa race panel, yan yun. Bago nyo i-update yan, kailangan tanggal yung mga accessory module nyo. Ang nakakabit lang na module is race panel lang. Kasi mag-in brake mode yan pagka nakakabit yung mga function box, yung AF2, AF3. Yan. So, updated naman to. Hindi natin kailangan yan. Then, dahil Super X tayo, hindi tayo sa Super X. So, yung SpeedTuning X, kailangan din i-update nyo siya. So ayan, ito yung ating communication. So on nyo lang yung susi nyo. Araw kasi. Connect. Ayan, so lalabas yung table nyan. So ito yung calibration file. So dahil may laman na to, ang gagawin lang natin is kukunin natin yung laman ng ECU. Sa Mini X ganyan din, yung update ng Mini X, may ganyan na din. Makukuha nyo na yung laman ng ECU. So, eto. Click natin yan. Yan. Tapos, pangalanan nyo na lang. Kunyari, eto. Lagyan natin Boy Tampal Gago. Yeah. Then save nyo lang. Save. So auto open na yan. Ito na yung yan. Kahit hindi nyo na i-load, ito na yan. So next natin, i-real time monitor muna natin siya. Ayan. So galaw-galawin nyo lang ang throttle. Ayan. Okay na, nagmo-monitor na siya. So next natin, bago kayo mag-umpisa mag-tune, kung bago lahat, tapos wala pang kung ano-ano, yun, basta check nyo muna kung ilang cc talaga yung inyong injector. So tools tayo, tapos kailangan nyo ng test tube dito, o kaya yung basta container na may number kung ilang ml, i-injector flow test nyo. Then pagka na-injector flow test nyo na, nakita nyo na kung ilang cc talaga yung injector nyo, punta kayo sa quick settings. Tapos, base settings. Lalabas na dyan kung ilang cc yung motor nyo. Kunyari, 195cc. Tapos, yung injector flow rate nyo. Kunyari, 240cc lobas dun sa container nyo. Lalagay nyo lang 240cc. Ayan. Then okay na tayo dyan. Tapos punta na kayo sa calibration. Yan. So bago natin umpisahan, maglagay muna tayo ng target AFR. Yan. Target AFR nyo, map 1, map 2, map 3. Tapos makikita nyo yan kung nasa ang map kayo. Yan.
So bali naka ano tayo, race switch. Pag pinindot natin yung mag-iiba yan. Ayan, map 2, map 3, map 1 ulit. Ayan. So ito yung mga table. Ayan, pwede nyo ibahin yan. Map 2. Tapos map 3. Kung naka-dual injector kayo, ayusin nyo muna yung flow rate ng injector na second injector nyo. So, nasan ba rin yun? Eto, dual injection. Yung volume ng inyong injector. Ako kasi naka 320 ako sa dual injector ko. Tapos, fuel rate, kung saan sa part ng throttle yung gagana. So, ito yung sa akin. Ito, depende na sa inyo yan. Basta, binibigyan ko lang kayo ng idea. Tapos, switch. Ito yung switch niya kung nakabukas o sara. So, akin, naka-on. Mas maganda muna, ma-set nyo to, tapos tsaka kayo mag-auto-tune. Para hindi kayo mahirapan kasi mahirap kasing itono ng nakatono na kayo dito tapos saka pa lang kayo maggagalaw ng injection ng dual injector nyo kasi babaguhin nyo ulit yan. Kaya mas okay, iset nyo na yung flow rate ng dual injector nyo tsaka kayo magtono. Din sa pag-auto-tune, meron kayong dalawang option dyan. Pwede kayo by TPS, ayan, click nyo lang tong close to fuel, auto-tune, dalawa yan. Pwede kayo mag-auto-tune via TPS or via air pressure. Ito yun. Yan. So tayo nakaswitch muna sa TPS kasi ginagamit ko siya sa kalsada lang. So ito yung table nya. Ito, fuel calibration. Ito yung air pressure. Yan. Ito. Paganahin lang natin. Then ito naman yung kanyang TPS. Yan. Via TPS yan. 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 So, pwede na kayo magtono dyan. Kayo, bahala na kayo kung saan nyo gustong magtono. Tapos pagka nakapag-tune na kayo, pwede nang save as nyo lagi. Save as. File. Save as nyo. Para pagka nag-retune kayo, meron kayong babalikan. Alright? Yan. Pag nagkamali kayo, introduction lang sa Super X. Para sa mga beginners. So marami pa yan. Meron pa tayong iView, meron pa tayong data log. So yan, medyo ito kasi medyo matagal to pagka in-explain ko pa. Tsaka kailangan nyo ng proper training talaga para sa Super X ECU kung paano siya itotono. Then kailangan nyo rin ng dyno. Sana nakatulong sa inyo mga pogi. So yun lang muna. Kung gusto niyo magtono ng Super X, ito, konting basic tips lang to, no. Marami pa kayo pwedeng gawin sa Super X, napakadami. Para sa auto-tune, kung mag-auto-tune kayo or magtotono kayo ng Super X, syempre kailangan niyo diyan number 1, AF2 or AF3. Pwede rin AF1 kung meron kayong AF1. So ang pinagkaiba ng AF2 tsaka AF3, yung AF3 kasi pwede kang gumamit ng LSU na 4.2. Bakit yung pagagamit ng 4.2? Mas mabilis mag-read ang 4.9. So worth the upgrade ba? Kung mag-upgrade ako sa AF3? Hindi. Alright. So hanggang dito lang ang ating video. So thank you and goodbye.